Sa sandaling iyon, 12-dosenang mga tagapaglinang ang lumipad ng mababa sa ibabaw ng banal na kabisera, na nagdulot sa lahat na tumangala. Ayon sa batas, maliban sa mga espesyal na pangyayari at mga puwersa ng gwardya ng imperial na lungsod, ipinagbabawal ang paglipad sa banal na kabisera. Ang biglaang paglitaw ng mga lumilipad na tagapaglinang na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa ibaba. CIU Honor, narito po, disipulo. Agad na sumagot si CIU Honor. Dalhin mo siya, utos ni Lasho. Nang makita ni CIU Honor ang ilang mga tagapaglinang na lumilipad, inilayo niya si Qin Jun sa eksena, nagtanong, hahabulin po ba natin sila? Sandaling nag-isip si Lasho, pagkatapos ay tumingin sa matandang mayordomo, ihanda ang karwahe. Naintindihan ni Matandang Hong ang intensyon ni Lasho at mabilis na tinawag ang mga lingkod upang ihanda ang karwahe. Pagkatapos ay ipinatali ang kanyang Panginoon, si Qin Jun at inilagay sa karwahe. Nagulat pa rin sina Qin Shuo at Qin Roubing. Inaliw sila ni Matandang Hong, huwag kayong mag-alala, batang Panginoon at binibini. Pupunta lamang ang Panginoon sa Evil Sky Pavilion para sa isang pagbisita, babalik siya. Hindi makapagsalita si Qin Shuo, at nagbuntong hininga si Qin Roubing, kung alam ko lang, sana ay pinasama ko na rin sila sa akin. Pagkatapos dukutin si Haring Qi, minaneho ni Lasho ang karwahe patungo sa direksyon kung saan patungo ang mga tagapaglinang sa labas ng lungsod. Nagtatakang tanong ni CIU Honor, Panginoon, hindi ba mas mabuti kung lumipad na lang tayo tulad nila? Bago pa man makasagot si Lasho, awkward na inilabas ni Qin Jun ang kanyang ulo, nag-aalangan na nagtatanong, maaari ninyo ba akong kalagan? Ikanaway ni CIU Honor ang kanyang kamao, huwag kang umasa. Nang makita ito, tumingin lamang si Qin Jun kay Lasho. Pagkatapos ay inutusan ni Lasho si CIU Honor na kalagan ang kanyang mga tali. Sa puntong ito, na walang matatakasan, kung nakatali man o hindi si Qin Jun ay walang pagkakaiba. Mabilis na nagpahayag ng kanyang pasasalamat si Qin Jun pagkatapos makalagan. Hindi nagtagal, huminto ang karwahe sa labas lamang ng lungsod. Lumapit si Qin Jun kay Lasho at nagboluntaryo, kapag bumukas ang guho ng libingan ng espada, malamang napupunta roon ng ilang mga tagapaglinang, dapat tayong maging mababa ang profile. Pinagdudahan ni CIU Honor si Qin Jun, iniisip sa kanyang sarili, ang taong ito, bakit parang mas isa siya sa atin kaysa sa atin? Nasaan ang libingan ng espada? Tanong ni CIU Honor. Sumagot si Qin Jun, 30 milya hilagang kanluran sa likod ng mga kumpol ng libingan malapit sa imperial na lungsod. Nang makitang hindi sumasagot si Lasho, nagpatuloy si Qin Jun, binanggit ng liham na iyon na medyo nakakagulo ang iyong disipulo, sinusubukan bang guluhin ng maginoong iyon ang mga mata at tainga ng nakatatanda. Umiling si Lasho at hindi sumagot. Tumapak siya sa hangin, lumilipad patungo sa hilagang kanluran. Hindi alam ni Lasho kung aling disipulo ang gumugulo kay Jiang Aijian, kung si Yu Shangrong, Yu Zhenghai, o si Wu Yaman ito, maaaring sinuman sa kanila. Sinuman iyon, basta makaharap niya sila, susupilan niya sila sa lugar. Ano ang tinutunganga mo? Umalis na siya, paalala ni CIU Honor kay Qin Jun, at pagkatapos ay mabilis na sumunod sa kanyang Panginoon. Darating na ako, darating na ako. Nagbalik sa kanyang ulirat si Qin Jun at nagmadaling sumunod sa kanila. Natagpuan niya na ang bilis ng paglipad ni Lasho ay katulad ng sa kanya, na labis siyang nagpaantig. Iniaangkop pa ng nakatatanda ang kanyang bilis ng paglipad para sa akin, talagang napapahiya ako. Bagamat ang bilis ng paglipad ng trio ay hindi kasing bilis ng isang tao sa nascent divinity tribulation realm, hindi kalayuan ang guho ng libingan ng espada. Mabilis silang nakarating sa isang hanay ng bundok na umaabot ng 2 milya. Sinundan ni Lasho ang masungit na paanan ng bundok at hindi nagtagal ay nakarinig siya ng isang pagsabog ng mainit na pagtatalo. Talagang kasuklam-suklam ang mga tao mula sa darknet. Bukas ang libingan ng espada sa lahat, bakit nila dapat harangan ang daan? Sino ang makikipagtalo kapag pinamumunuan sila ng isang demonyo? Huwag kalimutan, ang pinuno ng Darknet na si Siwuya ay ang ika-7 disipulo ng Evil Sky Pavilion, ang estudyante ng matandang demonyong si G. Matandang demonyong G, iginagalang ko.
Ngunit hindi ko iginagalang ang si Wuyan na ito. Isa lamang siyang taksil. Dumiretso si Lasho at ang kanyang mga kasama at nakita ang grupo ng mga tagapaglinang, mga 50 katao o higit pa, na may iba't ibang antas ng paglilinang mula sa Brahma Sea Realm hanggang sa Divine Court Realm, kabilang ang isa sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Jiang Aijian. Nakaupo mag-isa si Jiang Aijian sa isang batong upuan, nakabitin ng walang ginagawa, tila walang ginagawa. Pagkatapos ay tinawag ni Lasho ang kanyang pangalan. Nang inag sa buong katawan si Jiang Aijian, dumulas sa bato, at nang makita niyang si Lasho yun, mabilis niyang iniabot ang kanyang kamay, walang kahihiyang nagmamadaling bumati sa kanya, matandang senior. Matagal na tayong hindi nagkikita, mas tumangkad ka kaysa dati. Tiningnan ni Lasho ang hinarang na daan at nagtanong, ano ang sanhi ng kaguluhan na ito? Itinuro ni Jiang Aijian ang isang tumpok ng mga bato at nagpaliwanag, hinarangan ng iyong disipulo ang daan. Mahirap ba para sa isang taong may ganitong paglilinang na linisin ang daan? Sagot ni Lasho. Hinlaro ni Jiang Aijian ang kanyang lalamunan at sumagot, bilang pinakamataas sa 3 dakilang panatiko ng espada, minamahal ng mga tao at bulaklak, isang dalubhasa sa paghawak ng espada, hindi siya yumuyuko upang gumawa ng gayong mababang gawain. Mataman na tinitigan ni Lasho si Jiang Aijian, na nagdulot sa kanya na hindi mapakali. Sa iyong liham, binanggit mo na mayroong isang bagay sa libingan ng espada na kailangan ko. Tumango si Jiang Aijian, tunay nga. Inutusan ako ng matandang senior na siyasatin ang isang bagay mula sa Evil Sky Pavilion, at gumugol ako ng maraming pagsisikap. Hindi mo namamalayan hanggang sa tingnan mo ito, ngunit nakakagulat ito kapag ginawa mo ito. Nagpatuloy si Jiang Aijian, ang Reyna Ina ay may 2 tinatawag na walang salitang Heavenly Scroll, na parehong nagmula sa Evil Sky Pavilion. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay lumapit kay Lasho at sinabi, nagkasakit ang Reyna Ina. At kalaunan ay kumalat ang balita na gumaling ang kanyang karamdaman sa walang salitang Heavenly Scroll, kaya ibinigay niya ang isa sa mga Heavenly Scroll sa retiradong emperador. Sa kasamaang palad, walang silbi ito, at ang Heavenly Scroll ay inilibing kasama ng retiradong emperador. Pagkarinig nito, itinaas ni Ciu Honor ang kilay, sinasabi mo bang gusto mong hukayin ang mga libingan para sa aking Panginoon? Paulit-ulit na ikinaway ni Jiang Aijian ang kanyang mga kamay, hindi ko gagawin ang gayong kasuklam-suklam na bagay, narito ako upang maghanap ng isang demonyong espada. Nagtaka si Lasho, isang demonyong espada. Ipinaliwanag ni Jiang Aijian, ang libingan ng espada ay sinusuportahan ng isang libingan at pinangangalagaan ng pinakamaliwanag at pinakamadilim na enerhiya. Sa paglipas ng mga taon, dapat ay pinangalagaan ng libingan ng espada ang ilang mga pambihirang espada. Paano ko, ang pinakamataas sa 3 dakilang panatiko ng espada, palalampasan ang gayong sitwasyon? Nagpahayag ng pagdududa si Lasho, malaya bang huhukayin ng iba ang mga maharlikang libingan? Tumawa si Jiang Aijian at ikinaway ang kanyang kamay, ang libingan ng espada ay libingan ng espada, ang mga libingan ay mga libingan. Sa timog ng bundok ng Purple Sun ay maliwanag, sa hilaga ay madilim. Umaabot ng ilang milya, ang dalawa ay walang kaugnayan. Bigla siyang huminto, napagtanto na ang nakatatanda sa harap niya ay may mas maraming karanasan at kaalaman kaysa sa kanya, hindi sila magkasama, ngunit pareho silang nasa bundok ng Purple Sun. Maaaring nasira na ito, kaya mo bang panuurin na mangyari ito? Malinaw ang implikasyon ni Lasho. Ikaw ay isang prinsipe pagkatapos ng lahat, kontento ka bang lapastanganan ang mga libingan ng iyong pamilya? Pagkarinig sa mga salita ni Lasho, sandaling nawalan ng salita si Jiang Aijian. Nagpatuloy si Lasho, dumating sa hinarang na daan kung saan lumingon ang grupo ng mga tagapaglinang. Nang makita ang gayong nakatatanda, mabilis silang nagbigay daan. Linisin mo, walang pakialam na sinabi ni Lasho. Nagtinginan ang mga nasa paligid, nagtataka kung kanino nagsasalita ang matandang lalaki. Itinuro ni Ciu Honor si Jiang Aijian. Ikaw, parang maiiyak si Jiang Aijian ngunit walang luhang lumabas, gayunpaman, alang-alang sa demonyong espada na iyon, nagtiis siya. Pagkatapos ay tumapak siya sa lupa, lumutang sa hangin, nakalahad ang mga braso.
Humugot ang espada ng Dragon Roar mula sa kanyang yakap, isang gininto ang liwanag ang umiikot sa talam, bumubuo ng isang malaking espada ng enerhiya na direktang tumama sa isang malaking bato na hindi kalayuan. Pagkatapos humugot si Jiang Aijian ng espada ng Dragon Roar, ang kanyang pag-uugali ay agad na naging mas mabagsik. Nakita ito ng maraming tagapaglinang na naruroon at agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon, nagmamadaling tumabi. Sinabi niya lang na hindi niya kaya, hindi ba? Ang aura na iyon ay Nascent Divinity Tribulation Realm. Isa siyang eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Humugot ang espada ng Dragon Roar, at isang ethereal na gininto ang dragon ang umikot sa likod ni Jiang Aijian habang siya ay nag-focus at ibinaba ang kanyang mga kamay. Sa isang boom, direktang tumama ang malaking espada ng enerhiya sa bato, na nagdulot nito na mabasag at kumalat ang alikabok. Mabilis na isinagawa ng lahat ng tagapaglinang ang kanilang proteksyon na enerhiya upang harangin ang lumilipad na mga debris. Pagkatapos ng ilang sandali, nang lumino ang paningin, nakitang nahati ang buong bato ng espada ng Dragon Roar. Tiningnan ni Jiang Aijian ang kanyang gawa at tumanggaw ng may kasiyahan. Walang ibang paraan, ganoon lang kabungga, ganoon lang kalakas, sabi ni Jiang Aijian ng may mapagmataas na ekspresyon. Hindi inaasahan ni CIU Honor na ang makapal na mukhang taong ito ay makapaglalabas ng ganoong kalakas na atake, karaniwan ay minamaliit niya ito. Tumango sila Shou bilang pagsang-ayon, at mabilis siyang sinundan ni Qin Jun at CIU Honor. Nang makita ng mga tagapaglinang ang magalang na pagtrato ni Jiang Aijian sa matandang lalaki, hindi sila. Nang ahas na magtagal at sinabi, unahin ang nakatatanda, unahin ang nakatatanda. Ipinakita ni CIU Honor ang kanyang mga pangil at mabagsik na sinabi, ikaw ang matanda. Matanda ang buong pamilya mo. Nagulat ang grupo sa kanya, at nagpout si CIU Honor, palalayasin ko na ba sila? Umiling si Lasho, hindi na kailangan. Maraming espada sa libingan ng espada, at ang mga may hindi sapat na paglilinang ay hindi makukuha ang demonyong espada. Ang pagkakaroon ng sapat na tao na mag-alis ng mga espada mula sa libingan ng espada ay makakatulong na pahiniin ang porma sayon ng espada. Mabilis na sumang-ayon si Jiang Aijian, may katuturan, tunay na matalino at may karanasan ang matandang senior, tunay na kahanga-hanga. Nag-make face si CIU Honor kay Jiang Aijian, sip-sip, bla bla bla. Yumuko si Qin Jun at sinabi, ibig bang sabihin ng Panginoon na ang mga espada sa libingan ng espada ay walang Panginoon? Sumagot si Lasho, madaling angkinan ang mga espadang walang Panginoon, ngunit ang pagsira sa mga ito ay nangangailangan ng kaunting pagsisikap. Nagkaroon ng epiphany si Qin Jun, naiintindihan ko, may natutunan akong bago. Narinig ng mga tagapaglinang sa likuran nila ang usapan at mukhang natuwa. Tama po ang Panginoon, kailangan ang pagkakaisa sa libingan ng espada, at maraming kamay ang nagpapagaan ng gawain. Mahina ang aming paglilinang, kaya kukunin namin ang mga ordinaryong espada, at ang Panginoon, sa kanyang mataas na paglilinang, ay maaaring kumuha ng mas mahuhusay na espada. Perpekto, mabait at mapagbigay ang Panginoon, hindi tulad ni Siwuya, ang tampalasan at makasariling lalaking iyon. Awkward na sumulyap si CIU Honor sa kanyang Panginoon, ngunit hindi galit si Lasho. Nararapat lamang sa kanyang suwail na disipulo ang mapuna. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa pasukan ng libingan ng espada, ngunit natagpuan nila itong hinaranggan ng isa pang malaking bato. Bakit niya gagawin iyon? Nakakasama ito sa iba ng hindi nakikinabang sa kanya, at narito na ang libingan ng espada, nagtatakang sabi ng isang tao. Hindi pinansin ni Lasho ang mga talakayan at basta na lamang tumawag, Jiang Aijian, linisin mo ang daan. Ako na naman. Dahil nararamdaman ni Jiang Aijian ang mga mata ng lahat sa kanya, nagpasya siyang sumagot, sige na, gagawin ko na. Sa isang iglap, walang kahirap-hirap na inalis ni Jiang Aijian ang harang sa daan. Naghinala si Qin Jun, dapat ay para bumili ng oras. Hindi mapipigilan ng mga batong ito ang mga tagapaglinang, malinaw na ang kanyang mga aksyon ay para mag-aksaya ng oras.